Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig ng ating tinig. Kayo po ay nasa programang Si Jesus ang lahat sa lahat. Tayo po ay napapakinggan araw-araw, tuwing umaga sa radyo man o sa ating FB Live, sa ating pong AM radio station, 1098 kHz, Monday to Friday, 6 to 6:30 AM. Saturday at Sunday naman po ng 8 to 9 AM. Sabay din po tayong mapapakinggan sa FB page live streaming ng CBS DWAD. Sa ngalan po ng ating butihing pastor, Pastor Rolly Antonio, kami po ay mga manggagawa ng Panginoon mula sa JCAM Global Antipolo Chapter. Ako po si Ate SP, kasama ng aking kapartner na si... Ako po si Ate Shine. Ayan, kami po ang inyong makakasama sa loob na naman po ng isang oras na talakayan at pagbubulay-bulay at pakikinig ng mensahe at salita ng Panginoon. Dalangin po namin na sa unang linggo ng buwan ng Mayo, tayo pong lahat ay mabless sa mensaheng nais sa ating iparating ng Diyos. Maging makabuluhan ng isang oras ng inyong pakikinig at pagsama sa amin. Maitaas ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ngunit, bago po ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa panalangin at hingin ang gabay ng Panginoon sa sisimulan nating gawain sa umagang ito. Yes, Lord, isang magandang umaga ang bati namin sa iyo. Pinasasalamatan at pinupuri ka namin sa iyong kaloob na lakas, buhay at hininga ngayong umaga. Nararapat lamang na unahin ka namin sa umagang ito, Amen. Panginoon.
Salamat Lord sa aral at salita mo na mapapakinggan at tiyak na mapagkukunan namin ng lakas at inspirasyon. Amen. Maging sa lahat ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, sa umagang ito, mas tumibay ang aming pananampalataya, may pagsubok man po o wala. Panginoon, isa po kaming maraming basahan sa iyong harapan. Yes, Lord. Marami po kaming pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Lord God. Pakalinisin mo po kami, O Diyos, nang sa gayon makapaglingkod po kami sa iyo ng mainam, maging karapat dapat kaming gumawa sa gawain ito, Panginoon. Itago mo po kami sa iyong likuran. Gabayan mo po kami at manggaling lamang po sa iyo ang lahat ng karunungang magmumula sa aming mga bibig. Ikaw lamang, O Diyos, ang may taas. Maging kagamit-gamit kami sa mensaheng nais mong iparating. Ang programang ito ay makahatak pa ng mas marami pang kaluluwa na lalapit at kikilala sa iyo bilang sarili naming Diyos at tagapagligtas. Muli, Lord God, salamat, Lord, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Magandang umaga po sa lahat, no? Kumusta po ang bawat isa sa buong lumipas na buwan ng April? Ngayon po, muli, unang Sunday po ng buwan ng May. Kumusta po ang bawat isa? Ngayon po, ang tatalakayan natin ay pinamagatan po nating Watch Your Thoughts. O, sabi po, bantayan mo ang iyong mga iniisip o ingatan mo ang iyong mga iniisip. Sabi po dito, nagsisilbing paalala na maging maingat sa ating mga pag-iisip o isipin. Sapagkat sabi nga po, ang mga pag-iisip ay napakahalaga dahil sila ang nagdidikta ng mga kilos, tumutukoy sa pagkatao, at nagpapasya ng espiritual na kalagayan ng isang tao. Na binabanggit sa Kawikaan 23:7 na habang ang isang tao ay nag-iisip sa kanyang puso, gayon din siya. Binibigyan din ng banal na kasulatan ng pagbabantay sa pag-iisip, pagkuha ng mga kaisipan na bihag para kay Kristo. At paglinang ng mga makadiyos na pag-iisip upang maiwasan ng makasalanang pag-uugali. Dahil ang mga pag-iisip ay tinuturing na ugat ng mga aksyon. Kumbaga, kung ano daw po ang ating iniisip, yun po yung magiging action natin. No? Ngayon po, ang ating pong main verse sa umagang ito ay makikita po o mababasa sa 2 Corinto chapter 10 verse 5. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Sabi po dyan, ang pagmamasid sa iyong mga iniisip ay isang mahalagang direktiba ng Biblia. Dahil ang mga kaisipan ay nagsisilbing control tower para sa mga aksyon, emosyon, at spiritual na direksyon na nagbabago mula sa mga idea tungo sa mga gawi at kalaunan ay tadhana. Sabi nga po, kung ano yung ating mga iniisip, yun yung magiging, yun yung nag-shape sa atin, Ate SP. Yun yung nagmumold. Kung ano tayo, magiging ano tayo someday. Kunwari, kung ikaw ngayon, gusto kong mag-aral, gusto ko maging professional pagdating ng panahon. Yun parang na iniisip mo, yun kayong magiging ikaw pagdating ng panahon. No? Kaya sabi po, no, ang banal na kasulatan ay nag-uutos sa mga mananampalataya na dalhin ang bawat pag-iisip na bihag para kay Kristo. No, sabi po 'yon sa ating main verse na 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sinasala sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang matiyak na sila ay totoo at marangal. No? Sabi po diyan, ito po yung unang puntos, no, para po paano natin mapangangalagaan o maiingatan ang ating iniisip, no? Ito po ang una. Ang isip ay isang larangan ng digmaan. Ano po ba yung digmaan? So, meron dyan yung dalawang puwersa, Ate SP. May dalawang puwersa na laging naglalaban no? Ang isip natin dalawang pwersa na masama at saka yung mabuti. 'Di ba may mga chances na nasa sitwasyon po tayo na
gagawin ko ba 'to kahit na maaring, ikapahamak ng iba? Parang naglalaban tayo, eh, parang gagawin ko ba 'to kaso baka ganito. So, parang ang isip talaga po natin nag-aano sila, eh, kumbaga naglalaban yan, eh. Oo, Tutunggalian. nagtutunggalian sila kung ano yung dapat. Kaya sabi po 'no, ingatan natin na kung ano yung dapat nating isipin 'no, kasi digmaan yan, eh. Gagawin ko ba o hindi? Gagawin urong sulong ka kasi, maaring hindi hindi maging maganda yung kalabasan or puwedeng maging maganda. Sabi, ang isip ay isang larangan ng digmaan, battlefield of the mind ay nakabatay sa mga turo ng Biblia tungkol sa pakikipagbakang espiritual. Sabi, siyempre 'di ba meron may mga turo sa Bible na, "Oh, bawal 'yan, eh." Kaso kunwari for example, nasa kasiyahan ka tapos naano ka na, "Oh, gawin mo 'to." Kaso sabi sa Bible bawal, eh, 'no? Pero sabi, "Hindi, okey lang, minsan lang naman, eh." So, dun pa lang sa state na yon naglalaban na yung mind mo kung gagawin mo ba o hindi. Kasi sabi sa Bible, bawal na, eh. Pero sabi ng friend ko, minsan lang naman, eh. So, kailangan daw po, ingatan natin yon 'no? Kung saan ang ating mga iniisip ay inaatake ng kaaway at kailangan nating, ibilanggo ang mga ito kay Kristo. Kumbaga, sa lahat po ng ating ginagawa kailangan isipin natin na kung ano ba yung nais ng Panginoon, 'no? Kasiyahan man 'yan, pero kailangan po natin, idirektiba pa rin sa Panginoon yung ating isip, eh, nakasunod pa rin kay Dapat Kristo. kalugod-lugod pa rin sa Kalugod-lugod Diyos. pa rin sa Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa laging isipin po natin na eto ba, eh, magugustuhan ng Panginoon? Eto ba, eh, utos pa rin ba ng Panginoon? Eto ba, eh, nakakasaway na tayo sa sa gusto ng Panginoon. So, kailangan daw po 'no, na sabi nga sa 2 Corinto 'no, chapter 10 verse 4-5, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang pag-iba namin ng mga katha at ng bawat bagay na matayog na nagpapataas laban sa kaalaman ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip upang maging masunurin kay Kristo. Ibig kapakahulugan lamang daw po niyan, ang labanan ay hindi physical kundi spiritual, no? Ang kuta ay tumutukoy sa mga maling kaisipan, takot o kasinungalingan na mananahan sa ating isip. So, ibig sabihin daw po pala, yung mga maling kaisipan, may mga pamahiin tayo at TSP na sabi, bawal sa ganito, marami po. Pero sabi 'no, maling kaisipan po 'yan. May mga takot tayo, may mga kasi tayo talaga mga overthinker tayo, eh, 'no. Minsan kapag, "Ay naku, wala na akong kita, paano na kaya 'to?" May Yung takot worst agad yung ano, tayo. eh, yung worst yung naiisip natin hindi Yes, pa nangyayari. oo, hindi pa nangyayari pero iniisip mo agad na worst agad, eh. Eh, hindi naman dapat kasi takot daw po 'yun, which is, hindi 'yun nakakalugod sa Panginoon. Kasi 'di ba sabi nga po lagi tayong umasa sa kanya na siya ay Amen. magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga dito, eh, 'no, may mga kasinungalingan na nananahan sa ating isip. Kasi sabi nga po 'no, ang kalaban lagi ang isip din po natin ang, tinitira niyan, yung sinasalakay. O mag-overthink ka. Pero sabi nga po sa Diyos tayo ay mag, kumapit 'no. Sabi sa Roma chapter 12 verse 2, "At huwag makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos." Napakaganda po ng verse na 'to. Sabi dito 'no, huwag tayong makiayon sa mundong 'to. Dahil po, totoo po 'yun sa social media pa lang, makakita ka na ng iba't ibang, ah, aspeto ng buhay, eh. Pero sabi nga po, eh, ang isip natin lagi lang natin ituon sa kung ano yung nais ng Panginoon. Ano ba yung utos niya? Ano ba yung gusto niya 'no? Pero sabi nga po, ang hirap nung mga temptation dito sa mundo.
kahit minsan natitempt ka na eh, kasi pero lagi isipin po natin, dapat ba 'to? Karapat-dapat ba 'to sa kanyang harapan? Dapat daw po 'no, na lagi nating naisin yung mabuti at kaaya-aya na gusto ng kalooban ng Diyos, 'no? Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagbabago ng takbo ng pag-iisip upang hindi makiayon sa mundo. Baguhin natin ang ating pag-iisip kung dati iniisip natin, wala na akong ma mapupuntahan, Ate SP, parang sobrang hirap ng buhay namin, parang hindi na kami Puro reklamo. oo, puro reklamo pa 'no, puro puro pagda-down sa sarili. Pero sabi, baguhin mo ang pag-iisip mo, Ate SP. Kung dati nag-aaway yung isip na, "Ay, wala na akong kapupuntahan dito." Baguhin po natin. Laging ko sabihin niyo, laging mabuti ang Diyos, siya ang magpo-provide ng ating lahat ng mga pangangailangan, 'no? Baguhin lang natin ang ating pag-iisip na ayon sa Panginoon upang daw po tayo ay umunlad at malayo tayo sa kasalanan. Ang isang gulo-gulo o balisang isipan ay madalas din ikinukumpara sa mabigat na sitwasyon ng buhay. Totoo to, Ate SP eh. Kapag magulo yung isipan natin, lalo pag dumaraan tayo sa problema, parang ang gulo ng buhay natin eh, no? Ang gulo-gulo, parang hindi ka makapagdesisyon ng tama, hindi mo maisip kung ano ba yung dapat gawin para makaalis ka sa sitwasyon na yon. Sabi nga po, no, yung mabigat na sitwasyon na yan, mas maganda baguhin natin yung isip natin sa mas positive na paraan. Hindi, etong kahirapan na to, dadaan lang to. Ngayon, nandito kami sa baba, pero ang iisipin mo, darating ang panahon na sa taas na rin tayo. Madalas kasi sa problema tayo nakatuon. Amen. Tama. Sabi nga, 'di ba, kapag mahirap tayo, parang mahirap na tayo ng buhay na katon. Pero sabi po sa Biblia, mahalaga ang gabay ng salita ng Diyos. Sabi po dito, amen. Kapag magulo ang isip mo, mahalaga na makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Kasi yun yung mga direction natin. Sabi nga, no, kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, mababago ang isip mo sa direction na gusto niya. Yung naaayon sa gusto ng Diyos. Amen po ba? Sabi Amen. dito, paano mapagtatagumpayan ang digmaan sa isip, no? Mahalaga po to. Sabi, ibihag ang bawat isip, huwag hayaang maghari ang takot, pag-aalinlangan o maling kaisipan. Ipasakop ito kay Kristo. Number 2 Lord. po, punuin ang isip ng salita ng Diyos. Amen. Sabi, kapag ikaw nagugulmihanan, wala kang ibang pupuntahan kundi pumunta ka every Sunday kasi madalas talaga ang dami nating problema. Pero pag Sunday, nakaka-refresh pag narinig mo yung pangako ng Panginoon. Amen. Maririnig mo yung mga testimony. Ka. Oo, yung mga testimony nila, Ate SP, na ganito, pinagaling ako sa sakit. Parang ang sarap-sarap makarinig, nakaka-refresh. Sabi nga na Ate SP, nakaka-refresh. No? Palitan ng kasinungalingan ng katotohanan, sabi po sa Filipos chapter 4, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan po yung sabi sa Filipos chapter 4 verse 8. Kapag daw po tayo naibigay natin sa ating isip yung mga totoong sinasabi sa Biblia, tutuwid ang ating pag-iisip, mapupunta tayo sa direksyon na kanais-nais sa Panginoon. No? Huli po, humingi ng kapayapaan sa Diyos. No? Sabi nga, no, lahat ng napapagal, pumunta sa Kanya at bibigyan niya ng kapahingahan. Sabi diyan, mga bagay na totoo, sabi ang pananatili ng isip sa Diyos ay magbubunga ng kapayapaan. Totoo po ito. Sabi po sa Isaiah chapter 26, verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan na may mga matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Pag tayo sa Diyos daw po ay nagtitiwala, ang ating isipan ay clear. Amen. Malinaw ang ating focus, ang ating isipan sa kung saan tayo dapat pinapupunta o dinedireksyon ng Panginoon. Amen. Amen. Tama yan, no, Ate Shai, na our thoughts is a battlefield. Or Amen. ito ay isang tunggalian, no? Labanan yun. Pero kapag pinuno natin ang ating isipan ng mga Amen. mensahe, aral, presensya ng Panginoon,
mapagtatagumpayan natin eh. Magkakaroon tayo ng kapanatagan, ng peace of mind, Amen. magiging positive tayo sa outlook natin sa buhay. Amen. Di ba sabi nga Ate SP, pag naharap ka sa mabigat na sitwasyon, kunwari, kailangan mo talaga ng pera, minsan may nag-isip tayo, ano kaya kung ma-hold up na lang ako dyan? Di ba may mga Oo. ganon talaga, yung Kakapit ka desperado na lang na sa eh. patalim eh, no Oo. choice eh. Pero naglalaban ang isip, kaso masama yun Sa eh. paano kung makulong ako? Oo, Mas paano lalong kung makulong ako? mas mabibigat yung Amen. problema ko. Pera Yes. lang yung dapat yung problema ko eh. Tapos nakukulong ka Pero pa. makukulong ako, bubunuin ko pa ng ilang Battle, taon. diba? Battlefield. So, ayun. Amen. So, ang pinakasagot po dyan ay ang presensya ng Panginoon. Amen. Lagi tayong manahan sa mga katuruan, aral, mensahe, lalo na po yung mga utos natin sa atin ng Diyos na natagpuan sa Biblia. Amen. So, kailangan lapit-lapit tayo sa Panginoon. Sabi, ipabihag mo yung isipan kay Kristo. Amen. So, punuin po natin ang ating isipan. Hindi po tayo mag-focus sa mga problema na Amen. ating kinakaharap. Mag-focus ka kay Lord. Mag-focus tayo kay Lord. Mas malaki si Lord kaysa sa ating Amen. problema. Magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil mas malaki ang Diyos natin kaysa sa problema kinakaharap natin. Amen. Amen. So, ayan po yung number 1. Our thoughts is a battlefield. So, Amen. dako po tayo sa number 2. Sabi dito, thoughts form habits and destiny. Ang mga kaisipan ay nagiging ugali at tadhana. Amen. Tama po yun. Kasi po, sabi nga, di ba, kung ano yung iniisip mo, ayun yung nagiging kagawian mo eh, no? At Amen. syempre, kapag naging gawin mo na yun, certain free ka tawag nito. Gradually, madadala mo yun. Napo-form ka. Oo, madadala mo yun sa future mo, sa tadhana mo, sa destiny mo in the future. Kasi yun, dun ka na nasanay eh. Ayun na yung pag-iisip na nakasanayan mo araw-araw. So, ayun nga, thoughts form habits and destiny. Ang iyong mga kaisipan ay nagiging ugali mo at iyong tadhana. So, Amen. the commonly cited phrase, "Watch your thoughts," or they become words. They become words, they become actions, they become habits, or they become characters and your destiny. It emphasizes that mental focus shapes life outcome. Sabi nga, kung saan nakapokus yung kaisipan mo, makikita yan sa outcome ng buhay mo. Kapag ka, kunwari, nasa isip mo, lagi ka nagre-reklamo, parang hindi mo na nakikita yung yung positive way ng buhay. Amen. Lagi kang nandun sa problema, lagi kang nandun sa negative. Yes. Nagre-reflect yan sa buhay mo eh. Unlike kapag ka laging, thank you Lord, mabuti Grateful pa, ka lagi. grateful ka lagi, na nakikita mo yung kabutihan ng Panginoon. Ay, Amen. kahit ganito, nakakakain pa rin kami. Amen. 3 beses sa isang araw kahit walang merienda. Mako-compare mo yung iba nga, 'di ba? Walang hirap na hirap, walang pambigas, walang pang-ulam, pero tayo nito, Masaya pa rin. oo, masaya diba? pa rin. Kaya always be grateful at just piliin natin yung mga iisipin natin, yung ipapasok natin sa isipan natin. Kasi ayong magre-reflect yun sa life outcomes natin. Amen. Ayun, Sabi nga, ang bisyo, wag mo umpisahan kasi mahirap Para ng hindi ka masanay. takasan. Para hindi ka masanay. Parang ganun din po yung kaisipan natin. Wag natin ipasok yung masama. Kasi pag naipasok natin yung masama sa ating isipan, posible yan, magpatuloy yan. No? Amen. Magiging habit Magiging natin. habit mo na yan. Amen. Ganun po. Tama yan, Ate Shine. Sabi nga, may kasabihan nga na bantayan mo ang iyong mga iniisip sapagkat ito ay nagiging salita, gawa, ugali, pagkatao at ito ay iyong magiging tadhana. So, sabi nga, pakaingatan natin kung ano yung pinapasok natin sa isipan natin. Kaya, paalala po ngayong umaga ng Panginoon na always guard your thoughts na mainam at the best na lagi nating ilagay, punuin yung isipan natin ng kabutihan Amen. ng Panginoon. Puro salita lang ng Diyos ang Salita itanim ng natin. Panginoon. Wag mga kasinungalingan, Amen. mga takot. Kasi galing yan sa makamundo eh. Amen. Minsan kasi wala ka ng kapayapaan, kaiisip, paano na kami bukas, paano na. Pero sabi nga po, i-focus mo yung sa Diyos. Amen. Bihagi ng Diyos yung isipan mo. Tatanggalin niya yung takot, mga Amen. pangamba. Kasi ang
Panginoon source of strength natin. Amen. Kapag nanghihina tayo, kanino pa ba tayo kuha ng lakas? Siyempre sa Panginoon. Walang iba kundi sa Panginoon. Amen. Sabi nga, ipinapakita nito na kung ano ang laman ng ating isipan, iyon ang magiging resulta ng ating buhay o ng ating tadhana. So, nakadepende nga lahat sa kung ano yung iniisip natin, kung ano mangyayari sa ating tadhana. Sabi nga, di ba, kaya nilagay ng Panginoon ang ating brain, ang ating isip, ang ating utak sa pinakataas para yun na mag-control sa buhay natin. Amen. Kaya kung ang Panginoon ang magkocontrol sa buhay natin, kung ang Panginoon ang magiging driver ng buhay natin, sure tayo na maganda at the best The best. ang Amen. mapupuntahan natin Amen. at ang mga mangyayari sa buhay natin sa hinaharap. Kasi perfect si Lord. Perfect. Amen, di ba? Wala siyang ginusto mangyari sa buhay natin na ikasasama natin. Amen. Sabi nga, ika nga po nila, mind over matters. Kontrolado ng ating pag-iisip ang ating buhay, ang ating salita, kilos, gawa at mga nakasanayang gawi. Kung kaya't mahalaga na punuin natin ang ating isipan ng positibong mga bagay at mga salita at kabutihan ng Diyos sa ating buhay upang hindi tayo panghinaan ng loob kung tayo man ay sakaling dumaan sa pagsubok. Kasi pagka nasusubok tayo, lalo na kapag sa tingin natin, Lord, hindi ko to kaya. Sobrang bigat nito para sa akin. Nire-remind tayo ng Panginoon na ipasa natin sa Kanya. Kung nahihirapan tayo, humanap tayo ng katuwang at walang ibang mas makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos ang magpapatatag sa atin. Sabi nga sa Mateo chapter 11 verse 28, sabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Di ba nga, no, kung tayo bigat na, parang wala tayong mapagsabihan. Minsan kasi nahihiya tayo eh. Di ba po? Or kapag may mga pinagdadaanan tayo, gusto natin masaog dito mag-isa. Di ba po? Pero sabi ng Panginoon, kung lubhang nabibigatan ka na, ibigay mo sa Kanya yung pinapasan mo at papalitan niya yun ng kagaanan ng loob, ng peace of mind para kung ikaw dahil sa mga problema nahihirapan ka matulog, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Diba po? Ito ay isang maibiging paanyaya at pangako mula kay Jesus. Sabi nga, pangako. Lumapit kayo sa akin. Ito ay pangako niya na kapag kayo ay lumapit sa Kanya, hindi ito tungkol sa pisikal na paglapit, kundi ang paglapit ng puso at isipan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at pagtitiwala. So pangalawa, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Tinatawag niya ang lahat, anuman ang iyong pinagdadaanan, maaaring pagod sa mga problema sa buhay, bigat ng kasalanan, alalahanin, o kahit na ang bigat ng mga tuntunin at tradisyon na mahirap sundin. Sabi dito, walang tinatangi ang Panginoon. Bukas ang kanyang pintuan para sa lahat. Amen. Amen, di ba? Kahit ano man po yung level ng pinagdadaanan mo. Sabi nga, sa buhay natin, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Hindi mo Amen. pwedeng i-invalidate. Sa akin nga mas mabigat eh, ganyan lang yung sa'yo. Hindi mo pwedeng i-invalidate yung problema mo sa pinagdadaanan niya. Dahil sabi nga, bukas ang pintuan ng Panginoon para sa lahat. Wala siyang tinatangi. Sabi nga, kung ang Panginoon ang laman ng isipan natin, mayroon siyang pangako sa Mateo chapter 11 verse 28 na bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So nasa Diyos ang kapahingahan natin. Pinapangako niya ay hindi lang simpleng pahinga ng katawan, kundi kapayapaan ng kalooban at kaluluwa. Amen. Sabi, aalisin niya ang bigat ng pagkakasala, bibigyan ng kapanatagan,
ang isipan at magbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Amen. Kasi kapag ka nawala na tayo ng pag-asa, nawala na tayo ng lakas na harapin ang hamon ng buhay, may hirapan tayong mabuhay. May hirapan tayong gumising sa umaga. Hindi na tayo magiging grateful sa panibagong lakas, sa panibagong hininga na buhay na Amen. binigay sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga na malaman natin na sa Panginoon tayo makakasumpong ng kapahingahan. Amen. Di ba po? Napakahalaga, napaka-importante na meron tayong peace of mind. Amen. Kasi pagod na nga tayo sa pang-araw-araw na pakikipaglaban sa buhay. Siyempre, kailangan natin ng pahinga. Kapag nalaman natin na ang Panginoon ang kapahingahan natin, Amen. isang regalo na po yung napakagandang tulog. Napakasarap na Amen. tulog, di ba? No? Ayun pa lang po, nagbibigay na ng lakas, ng buhay, ng hininga. Amen. Sa umaga, magiging thankful tayo na, oh Lord, Ginising mo ulit ginising mo ako. ulit ako. Panibagong purpose sa buhay ko. Amen. Amen. Kung nakagawian mong isama ang Diyos sa iyong kaisipan, makakaasa kang hindi mo papasaning mag-isa Amen. ang lahat. Siya ang magbibigay sa iyo ng ginhawa at kapayapaan. So, hanggat may Diyos, hindi ka mag-iisa. Sabi nga sa Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sabi nga, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Amen. Kaya, nakatitiyak tayo na kung ang Diyos ang focus ng ating kaisipan, siya ang pagkukunan natin ng lakas ng loob at sandala natin sa panahon ng pagsubok. Mas magiging kapanapanabik para sa atin ang hinaharap Amen. dahil positibo tayo na maganda ang plano ng Panginoon para sa atin. Amen. So, sabi nga no, ang ating iniisip ay bumubuo ng gawi at tadhana. Kaya kailangan pong i-focus lang natin kay Lord para ang ating future ay tayo ay malapit sa Kanya, tayo ay tumatawag sa Kanya para yung mapuform na ating character at ESP ay Christ-likeness. Amen. Parang tayo ang Panginoon. Kaya nga, kailangan po natin niyang tignan, lagi natin niyang ingatan. No? Ang pangatlo po, na key natin para po sa What's Your Thought ay proactive management or think thoughts captive o pamamahala ng ating mga isipan. Ang mga Kristiyano ay tinatawag na aktibong bihagin ang bawat pag-iisip upang gawin itong masunurin kay Kristo. No, yan po yung sabi doon sa ating main verse sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Paano po ba yung sinasabing bihagi ng ating pag-iisip? Ibig sabihin po noon, lagi lang po natin gagawin, lahat ng ating iisipin, lagi nating isipin kung yun ay kaloob ng Diyos. Yun ba gusto ng Diyos? Nakakalugod ba sa Panginoon? Ito ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga kaisipan at pagtanggi sa mga makasalanan o hindi marangal. So, ibig sabihin po, ang ating isipan po, kailangan ingatan natin na lagi nating iisipin ano dapat yung mga dapat na lang nating isipin. Kasi marami tayong pinagdaraanan sa araw-araw. Pero lagi daw po natin piliin doon, ano ba yung mga dapat doon? Laban sa mga kasalanan o hindi mga marangal na isip, no? Laging kunwari, for example, kung may problema ka, meron kasi may mga iba na ang way of na takasin yung problema nila is yung kitidin ng buhay nila, no? Pero sabi po doon, laging iisipin natin, marangal po ba yun sa harap ng Panginoon? Piliin natin, hindi to dapat hindi to kalugod-lugod sa Panginoon, no? Kaya po, kailangan nating pamahalaan ng ating mga isipan. May mga takot tayo. Syempre, lalo tayo kahit naman tayo wala pa tayong mga responsibilidad sa buhay. Pero actually, tulad ng mga nanay, mga tatay, no? Kapag pagdating na sa mga anak nila
nag-overthink agad diyan, 'no? Pero sabi pamahalaan mo ang iyong mga isipan. Paano? Bihagin mo ito ayon sa gusto o yung mga sinasabi lang ni Kristo para tayo ma-recharge. Kung ano yung mga dapat nating gawin na payo galing sa Biblia. Wag tayo, may mga payo kasi na sabi makamundo eh. Pero ano po ba yung sinasabi ng Diyos kapag tayo natatakot, may alinlangan, no? Sabi nga ni Ate SP, lumapit ka sa Kanya. Wala kang ibang lalapitan kung hindi siya, no? Kaya po, kailangan pamahalaan natin ang ating mga isipan. Sabi po dito, ang proaktibong pamamahala sa isip ay hindi lamang pag-iwas sa masamang isip, kundi aktibong pagpili sa kung ano ang itatanim sa ating isipan ayon sa kalooban ng Diyos. Siyempre, di ba, Ate Esme, example na lang, ang bata, pag lumalaki, ano ba yung mga dapat natin itanim sa isip nila? Mahal kita, anak. Lalaki kang mabuti. Yun yung dapat po nating itinatanim sa isipan ng bata. No? Anak, mabuti ka, mabait ka. Kasi yun po yung tatanim sa isip nila. Pag nakatanim na to sa isipan nila, Ate SP, yun yung paniniwalaan nila sa kanilang paglaki. Siyempre, kung ano yung paniniwala nila nung bata sila hanggang sa kanilang paglaki, yun yung huhubog sa kanila kung ano silang sa darating na panahon. Nari, nagpalaki ka, kung anong sabi mo sa anak mo, no? Nalaki yan, siyempre, kung ano yung masasabi mo sa kanya, no? Isipin nila, ay, sabi ni mama, Yun, ganun sabi ako ganun eh. ako eh. Kung ang tinanim mo sa bata, mabuti, puro salita ng Diyos yung itinatanim mo sa bata. O anak, ito yung dapat mong gawin, anak. Tumulong ka sa matatanda. Kapag may strangers, huwag kang makipag-usap. Tatanim sa isip ng bata yan, Ate SP. At sabi ng mama ko tulong daw ako kapag may nangangailangan ng tulong. No? Kaya, sabi po dito, no, ito yung mga paano natin pamahalaan ang ating mga isipan o yung paano natin pipiliin yung mga dapat nating iisipin. No? Pagsusuri. Alamin kung ang iniisip ay tugma sa salita ng Diyos o kung ito ay gawa lamang ng takot o kasalanan. Minsan may nagagawa tayong kasalanan. Natatakot tayo na, alam niyo po yun na parang nakakahiya ng humarap dito sa tao kasi nakagawa ko sa kanya ng, ng kasalanan. Pero hindi mo alam talaga kung ano yung sa loobin ng tao. No? Baka mamaya ninintay niya lang na lumapit sa kanya, humingi ka ng tawad, patatawarin ka niya. Pero nauunahan tayo ng takot kasi may kasalanan tayo. Pero sabi, maaring suriin mo muna, no? Suriin mo kung yung iniisip mo ay tugma sa salita ng Diyos. O nakagawa ako ng kasalanan, TSP, para mawala yung takot ko na humarap sa kanya. Hingi ako ng kasalanan. Aminin mo yung nagawa mong pagkakasala. Syempre, pag yung tao ganon, o sige, pinapatawad na kita, no? Hindi mo naman sinasadya eh. Kung sinasadya mo man, at least, no, tapat ka sa iyong kasalanan. No? Susunod po, pagtanggi. Huwag hayaang maghari ang mga maling haka or arguments o pagmamataas laban sa Diyos. Minsan kasi yung pride natin, sabi nga po, yung pride, it kills our faith. Minsan, sabi ng Diyos, ganito, magbigay ako ng ganito, pero ako gusto ko, magbigay lang ako kung ano yung gusto ko lang eh. Pero sabi, magbigay ka na ikapu mo. Pero sabi mo, ay hindi, kung ano lang yung gusto ko, yun lang yung ibibigay ko. Pero sabi, may mga haka-haka, yung parang nakarinig ka lang ng, alam mo yung chismis, doon ka na agad naniwala. Pero itanggi mo yon kung alam mo hindi yon kalooban ng Diyos. No? Susunod po, pagsuko. Isuko ang bawat isipan kay Kristo upang maging masunurin sa Kanya. Ang number 1 lang naman po na point natin sa umagang ito, isuko mo ang lahat ng iyong isipan sa Diyos. Amen. Bihagi ng Diyos lahat. Kumaga, i-fill natin lang ng mga salita ng Diyos para maging masunurin tayo sa Kanya. No? Laging ang isipin natin, gawin natin ang lahat na naaayon sa Kanya. Yung ikaluluhati ng Kanyang pangalan. Sumunod tayo kung gusto niya tayong mag-ministry sa Kanya, mag-ministry po tayo. No? Yun po yung kagustuhan ng Diyos.
Lagi lang natin i-feel lahat ng ating mga takot, ang ating mga agam-agam, ating mga pagsubok sa buhay, kung ano yung nais niya. Huwag natin kung ano-ano iniisip natin. Minsan yan yung nagiging dahilan kung bakit may mga iba nawawala sa pag-iisip dahil sa sobrang problema. Pero kung tutuusin po, laging nais lang po ng Diyos, ibigay natin. Ibigay natin sa Kanya yung ating mga problema para matulungan niya po tayo. Magbibigay yan ng rescue. Di ba sabi nga hindi siya yung literal na pupunta sa'yo. Pero magbibigay yan ng tao, gagamit yan ng mga, Spiritually. yes, gagamit yan ng tao, gagamit yan ng instrument, ng mga lugar para mag-uplift yung spirit mo. Kasi humingi ka sa kanya ng tulong. Amen. Sabi po dito, proactive management tips mula sa Biblia. Ito po yung mga tips para mawala yung ating mga agam-agam at takot sa ating mga isipan. Yung mga overthinkers po, no? Para po maiwasan yan, palitan ang kasinungalingan ng katotohanan. Paano po natin malalaman ang katotohanan? Dumalo po tayo every Sunday, sama tayo sa mga prayer meetings, sa cell group, para malaman natin ano ba yung nais ng Panginoon. Ano ba yung mga sinasabi sa Biblia. Baka kasi puro tayo may takot sa ganito, bawal daw yan, bawal daw yan. Pero sabi sa Biblia, ganito ang gawin mo. No? Malalaman mo yung katotohanan. Sabi dito, kung may negatibong isipan, palitan ito ng salita ng Diyos. Halimbawa, sa halip na isiping takot, isipin ang kapanatagan mula sa Diyos. Kung natatakot ako pero hindi, pagkasama ko ang Diyos, makakaya ko to. Malalagpasan ko tong problema na to. No? Yun daw po, palitan mo ang kasinungalingan ng katotohanan. No, sabi, ay, tatakot ako, paano na ako kapag, kunwari, nawalan ako ng trabaho. Pero anong sabi ng Diyos? Siya yung magpo-provide para po sa atin. Yun yung magiging comfort zone natin na makakaya natin lahat ng bagay. Sumunod po, no, tips mula sa Biblia para ma-manage natin ang ating isipan, mag-focus sa positibo. 'Di ba sabi, puro ka na lang reklamo, reklamo, hindi mo tignan yung magandang side, no? Magandang side nung naging sitwasyon mo, kunwari natanggal ka sa trabaho. Pero alam mo yun, Ate Espin, napakabuti ng Diyos. Magte-testimony ako. Totoo po na ang Diyos, ginagamit itong mga hardship sa buhay natin para mag-grow tayo. Kasi sa totoo po yan, sa totoo po sa negosyo ko, ah, ite-testimony ko po na, opo, nilibak tayo sa isang lugar. Pero tunay po na napakabuti ng Diyos, nire-direct lang niya po ako sa tamang lugar kung saan po talagang mag-grow yung negosyo ko. Salamat sa Panginoon. Totoo po ito. Hindi po ako nagpatalo sa negatibong nangyari sa pagpapaalis, no? Literal na pinaalis. Pero totoo po yun na, hindi, redirection lang to ng Diyos. Tinignan ko siyang positibo. Sabi ko, hahanap ako ng magandang pwesto para mas lumago ako at ang aking negosyo para mas lalo ako makapag-abot sa Panginoon, makapagbalik ako ng loob kung gaano napakabuti po talaga ng Diyos. Hindi niya ako pinababayaan sa lahat ng aspeto ng aking buhay. No? Sabi po sa Filipos chapter 4 verse 8, sanayin ang isip na mag-isip ng mga bagay na totoo. Ano po ba yung totoo? Mga positibo lamang po. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Wala po tayong ipagpupukusan ng ating isip, kundi doon lang po sa positibo, hindi po sa masama. Alisin po natin, iwaksin natin sa isip natin, masama yan. Yun palang hindi na negotiable. Masama yan. Alis, tanggal agad. No? Susunod po, yung pangatlo, huwag hayaang kontrolin ng emosyon. Minsan kasi, totoo po yun eh. Huwag kang magdidesisyon kapag daw po galit ka, masaya ka. Basta nasa high peak ka ng emosyon. Kasi maaari kang, pagdating kapag kalmado ka na, bakit ko ba nasabi yun, Ate SP? Bakit ko ba nagawa yun? Or bakit ko ba na-decide yun ng panahon na masaya ako? Pwede po kasi natin yung pagsisihan sa dulo. Amen. Dapat po kalmado tayo. Kalmado tayo, relax tayo kapag daw po tayo ay
magdedesisyon para napag-isipan mo na kung hindi lang 3 times sa TSP, 10 times. Kasi kapag nasa peak ka ng emotion, instant magdedesisyon ka. Walang second thought. isip-isip. Walang isip-isip. Wala nang pag-isipan mo muna ng Lakas 3 loob mo eh. beses. Lakas loob mo eh. Nasa high peak ka eh. Nandun ka sa pinaka ano mo eh, pinaka-emosyon mo. Pero sabi no, ang pagbihag sa isipan ay nangangahulugan ang isip ang kumokontrol sa emosyon. Laging isip bago emosyon. Amen po ba? Sabi, wag laging puso bago isip, no? Parang pagmamahal daw po yan eh. Pagganahin mo muna isip mo, wag laging puso mo. Kasi pag ang puso, emosyon yan. Pero pag isip, laging dapat yan nakatuon sa Panginoon. Pag Wisdom. nakatuon sa Panginoon, akma ang emosyon sa magiging action natin. Tama po? Amen. Uulitin ko po, pag ang ating isipan nakatuon sa Panginoon, syempre, ang ating emosyon ay akma sa magiging action. Yun po. Okay, salamat Ate Shine. Dako po tayo sa pang-apat. Sabi dito, focus on the divine or the filter. Pag-focus sa Diyos. Rather than simply emptying the mind, preaching emphasizes filling it with what is true, honorable, right, pure, and lovely as outlined in Philippians chapter 4, verse 8. This includes setting minds on heavenly realities, not earthly ones. Sa halip na pilitin lang nating alisin o burahin ang mga masasamang iniisip, ano po ba yung mga masasamang iniisip natin? Mga worries, anxieties, doubts, fears, problems, at distant future. So, ayun yung mga inaalala natin. Tinuturo sa atin ng Panginoon na sa halip mag-focus sa mga isipin na buhat sa mundong ito, itinuturo niya na punuan natin ang ating isipan ng mga bagay na galing sa Diyos. Gaya ng nakasulat sa Filipos chapter 4 verse 8. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Nasabi sa verse na ito na dapat nating isipin ang mga bagay na totoo, marangal, tama, dalisay at kaibig-ibig. Sabi nga, no, ibig sabihin nito ay marapat na ito natin ang ating isip sa mga bagay na nasa langit at espiritual at huwag hayaang maubos ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlupa lamang at panandalian. Sabi nga, di ba, focus on the divine. Mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Iwaglit po natin sa ating isipan yung mga problema natin dito sa mundo. Mag-focus tayo sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Dahil walang imposible sa Panginoon. Kung iniisip mo ay nakakasakit, nakakatakot, marumi o masama, itigil mo iyon. Palitan mo ito ng magagandang bagay at mga pangako ng Diyos. Diba po, maraming pangako ang Panginoon sa atin. At kailanman, kapag ang Diyos ang nangako, hindi ito mapapako. Amen. Hindi katulad tayong tao eh. Marami nang nangako sa atin. Kahit tayo, nakakapangako tayo ng hindi natin natutupad. Pero hindi ganun ang Panginoon. Kapag ang Diyos ang nangako sa atin, sure tayo, nakatitiyak tayo, natutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa atin. Dahil kung ano ang laman ng isip mo, iyon ang mararamdaman at gagawin mo. Kaya, punuin mo ang isip mo ng mabuti para maging payapa at matuwid ang iyong buhay. Amen. Sabi nga, lagi nasabi ni Ate Shane kanina na lagi nating sundin ang ating isipan. Dahil ang ating isipan ay may kakayahang mag-filter kung ano ang nakabubuti at nakakasama sa atin. May choice po tayo kung ano yung ilalagay natin sa ating isipan. Kaya, lagi nating piliin kung ano yung mas makabubuti sa atin. Sabi nga, focus on the divine. Ituon mo ang iyong pag-iisip sa Panginoon na siyang nagpahiram ng ating mga
buhay. I-filter o salain natin ang laman ng ating isipan bilang tayo yung may katawan. May kakayahan tayong mag-filter Amen. kung ano yung iisipin ng ating isip, ng ating utak. Kasi may wisdom na nagmumula sa Panginoon. So bilang mga anak ng Panginoon na kumikilala sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay, piliin po natin yung nakalulugod sa Kanya. Amen. Piliin po natin yung mga aral, kautusan niya, yung mensahe na palagi nating napapakinggan. Isabuhay po natin nang sa gayon hindi ganun kabigat dahil alam natin na hindi tayo mag-iisa. Amen. Hindi tayo nag-iisa kapag pinokos natin sa Diyos ang ating pag-iisip. Alisin natin ang lahat ng negatibo, masama, at hindi nakakatulong sa ating pamumuhay para mas lalo nating ma-realize ang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa atin araw-araw. Amen. Maliit man ito o malaki. So, yung mga pagsubok na ating nalalampasan, mga kagalingan sa ating kahinaan at sakit, maging kaligtasan at probisyon araw-araw, ating pahalagahan dahil ang focus natin ay sa Panginoon, hindi sa problema dito sa mundo. Amen. Amen. So, ang susunod po, number 5, na ating iingatan sa ating mga iniisip, yun po ang kapangyarihan ng pagpili. No, sabi nga ni Ate SP, ang isip ang may kakayahang piliin, limiin kung ano yung mga gusto at ayaw nating isipin. So, sabi po dito, isa to sa kailangan nating ingatan, Ate SP. Amen. I-watch natin siya maigi. Dahil ang pagpili, doon tayo ide-direktiba kung saan tayo pupunta. Pinili mo ang masama, Ate SP, saan ka mapupunta? Sa masama. Pag pinili mo yung mabuti, mapupunta ka sa mabuti. Kaya po, kailangan pag-igihan po natin ang pagpili. Sabi po dito, ang Biblia ay nagtuturo sa mga individual na sinasadyang piliin ang kanilang mga iniisip na nagmumungkahi na ang pagkontrol sa isip ng isa ay isang posible at kinakailangang gawa ng pananampalataya. Kung ikaw ay may pananampalataya, lagi mo pipiliin ang mabuti, no? Lagi mong i-focus, bihagin ka ng salita ng Diyos, sabi po, no? Kaya ang pipiliin mo lang lagi kung ano yung nais ng Panginoon. Meron diyan, bubuyo ka ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kakilala sa masama. Pero kapag ikaw filled ka ng Espiritu ng Panginoon, filled ka ng salita niya sa iyong isipan, hindi. Yun nga, piliin mo na lumayo, piliin mo na ay hindi, no. Sabi nga, no, pagtanggi, meron kang kakayahan na tumanggi kapag masama, no? Kaya ka nga pumupunta sa pagsisimba, sa mga cell group, alamin mo yung mga dapat mong gagawin. Piliin mo yung mga dapat mong gagawin, no? Sabi dito, ang kapangyarihan ng pagpili ay isang kaloob ng Diyos. Thank you, Lord. Meron tayong kakayahan na sa tama tayong pag-iisip na pumili na yun ay kaloob ng Diyos. Kung saan tayo ay malayang pumili sa pagitan ng buhay o kamatayan. Pagpapala o sumpa. Sabi nga po, no, minsan sa isip pa lang natin, minsan galit na tayo sa tao. Minsan sinusumpa na natin, Ate SP. Pero, sabi dito, kapag ikaw ay filled ng salita ng Diyos, hindi ka mag-iisip ng masama sa tao. Sobrang nakakagigil, nakakainis yung gali niya. Humahaba yung pasensya. Oo, pero kapag sabi, no, tulad dito sinabi ko po kanina, kapag ang isip natin nakatuon sa Diyos, kontrolado nito yung emosyon natin. Napipigil natin yung inis, yung galit, no? Wag daw tayong kontrolin ng emosyon, kundi ang ating isip na kung saan nandun ang salita ng Diyos, andun yung kakayahan na piliin natin yung mabuti. Sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa.
Kaya piliin ninyong ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng marangal. Piliin daw po natin yung mabuhay ng marangal. Wag tayong mabuhay sa galit at SP, sa inggit. Kasi hindi po yan nakakabuti. Amen. Lalong hindi po yan nakakalugod sa Panginoon. Sabi po dyan, isang makapangyarihang panawagan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelita na pumili sa pagpapasya ng tao at ang pananagutan sa kahinatnan ng buhay, kung saan hinihikayat ang pagpili sa Diyos para sa ikabubuhay. Kasi po, hindi naman po lingid sa atin yung kwento ni Moises kung saan bakit may mga Ten Commandments. Kasi kada alis siya, yung mga tao naghahanap kung saan sila sasabi. Baya wala pa si Moises, nagugutom na kami. Napapalitan ng reklamo yung dapat pagpapala. No, na Dapat pagpupuri sa Panginoon, napapalitan, naghahanap sila na pwede na mabalingan na mapagpapasalamatan. Hindi, pumupunta sila mga rebulto, mga santo-santo, no? Pero sabi po, pipiliin natin na magpuri sa Panginoon, hindi sa kung kanino. Lagi sa Panginoon lamang po. Yun yung kakayahan natin pumili. Sila pinipili nila kung kani-kanino sumamba, kani-kanino lumuluhod, nagdarasal, no? Yun po yung kakayahan natin ngayon na kung tayo ay filled or bihag ng salita ng Diyos yung ating isipan, hindi tayo pupunta kahit kanino, tao man yan, bagay man yan, sa Diyos lamang po. Sabi po, sa Joshua chapter 24 verse 15, pagpili sa paglilingkod. Amen, sabi dito. At kung masama sa inyong paningin ang maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at sa aking sangbahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sabi po dito, yung application ng verse na ito, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagpili sa Diyos ay isang araw-araw na desisyon. Misa kasi pag nasapik tayo ng kaginhawaan, nasa Diyos tayo eh. Nung panahon na ng kapag nasapik tayo ng problema, Diyos yung Nasa tatawagan Diyos tayo. natin. Nung nasapik na tayo ng kaginhawaan, nakalimutan na natin ng Diyos. Pero Amen. sabi dito, araw-araw na desisyon ang pagpili sa Diyos. Oy, parang parang sa mag-asawa, araw-araw mo pipiliin, no? Pero sa Diyos po, araw-araw natin kailangang piliin ng Diyos. Hinahamon tayo nito na huwag sumunod sa agos ng mundo, kundi panindigan ng pananampalataya kasama ang buong pamilya. Amen. Yan, salamat. Ate Shine, salamat sa Diyos, no? Natapos na naman po ang isang oras na talakayan. Yan. Patungo na po tayo sa summary. Tinapik po natin ay may title na What's Your Thoughts with its main verse na magmumula sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sabi, we demolish arguments and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. Ayan. Tinalakay na, may 5 punto po tayong tinalakay. First, the mind is a battlefield. Amen. Second, thoughts form habits and destiny. Third, proactive management. Fourth, focus on the divine. And then last, the power of choice. Ayan, salamat po sa pagsama sa amin. Salamat sa lahat ng nakapakinig ng mensahe ng Diyos ngayong umaga sa ating radio station, maging sa ating FB Live. Shout out po kay Sister Aida, Sister Mary Grace, and Hello. Brother June. At Hello happy po. birthday po today, Sis May Eleanor Raquel Happy Dagondo. birthday po. Happy birthday po. God bless. God bless po. Ayan po, for hotlines and donations, for prayer and counseling, PLDT or landline, 8808-1589 GYC, 8706-6519 Delight, sa mobile or cellphone number, sa Globe, 0917-177-6466, Pastor Rolly, for Smart, 0920-414-3333.
0915 Pastora Edith. For GCash, Edith Sisiban 0920-414-0915. And for BPI, Aida Antonio 3196-285291. Ayan, dako na po tayo sa ating closing prayer. Yes, Lord, maraming salamat po sa umagang Yes, ito, Lord. sa pagsama mo sa amin at sa Thank you, mensaheng aming napakinggan. Amen. Tunay na ikaw ang aming kapanatagan, katatagan at kanlungan. Nawa, punuin mo ang aming kaisipan ng mabubuting bagay, Amen. lalo na ng mga bagay na nakapokus sa iyo Yes, at sa Lord. kabutihan mo sa aming buhay. Amen. Ika nga, napaka makapangyarihan ng laman ng aming pag-iisip. Amen. Nakokontrol nito ang aming buhay, kilos at tinaharap. Mangyari po, Panginoon, na palaging ikaw ang maging laman ng aming kaisipan upang lalo kaming tumibay sa lahat ng hamon ng aming Amen. buhay. Yes, Lord. Patuloy na gabayan mo po kami gamit ang iyong mga aral at salita. Maging kagamit-gamit kami sa ikaitataas ng iyong pangalan, O Lord. Salamat pong muli sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Shalom. God loves you. God bless you. And let us give God all the glory. God bless God bless everyone. everyone. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid.